ng hyperhidrosis. Oo nga. So, Andito pa nga ako. nakakadiri ba? Hindi naman. Basta. So, for example, ikaw, jowa ko. Ah. Jojowain mo ba? Jowa? Oo nga, did you have this kind of, hindi siya illness, parang ano lang siya, this kind of thing on my hand, na nabasa talaga. Oh, yes, Yeah, look at this. It's called hyperhidrosis, and it's excessive sweating. Actually, basa din yung kilikili ko. Pero pag the more you excite, the more siya mag-ano. Yes, exactly. Pag sobrang excited ka, okay. tapos sobrang nagpapanik ka, something ganun. So, gumagawa tayo ngayon ng podcast, kaya bumabasa yung kamay ko. But anyway. Okay, sige, go. Yes. Anyway. Okay, go. So, hi everyone! It's me, Bam Full of Life, and welcome to this podcast. So, I am here with May, my honeybee. Hello. Charot. Yes. So, nakilala ko si Miss Honey like a month ago. Tapos, parang she's very, very warm. Tapos, ayoko sa kanya dati kasi she's super thin. Talaga sobrang payat mo. Hindi. Gusto ko na siya kasi napaka-warm ng personality niya. So, sabi ko, pero there's something sa baba. Ako naman, okay, sige, go. Di ba kasi dati, Bam, napapano lang ko siya sa mga TV, sa mga YouTube, sa sa Spotify, yung mga podcast na yan. Tapos nakita ko kay Ate G, sabi ko, gusto ko mag-try, ganito, ganyan. Di ba, natanggal yung gold ko. That it's realistic and honest. Diba? Parang ganun. So, yeah, ilan taon ka na dito sa Turkey? Hi, 2 years and 4 months. Yeah, to be exact. So, baguhan. Yeah. Baguhan pa lang. Fresh na fresh from the Baguhan, Philippines. Baguhan pa yan dyan. Okay. Yes. Kaya pala. So for ano naman ang masasabi mo with regards to the living, with regards to the work, and with regards to overall? For me, when it comes to work, especially sa place, gusto ko yung lugar, kasi peaceful siya. Sobra. And about sa work, ano ba yung work ko dati? Or? O pwede din naman sa work. Honey, here in Turkey talaga hindi siya madali. As in, super 100%. Kung galing kayo sa ibang lugar, tapos nakukompare nyo dito, okay, valid yung reasons nyo, ito, ganyan. Sana, isipin na lang din na yung trabaho, parang nagiging lang siya parang, anong tawag ito? Parang nagiging double work siya sa dati mong work. Kasi nga, yung sahod nga malaki. Yeah. Parang yung sinasabi din is, magtrabaho ka based sa sweldo mo. Yes, ganun. May mga Ganun ganun ba yun? talaga. Pero hindi ko naman nilalahat. Oo. So, yung living mo, for example, while you are working in the Philippines and you are working abroad. Ay, very different siya talaga. Super different. Kasi nga, dati parang hindi ko pa nakukuha yung mga gusto ko, yung parang ganito, ganyan. Tapos ang pagtrabaho ko na dito, parang nabibilo ko na yung mga gusto ko, lahat-lahat. Tapos self-development din. Yes, of course. At saka siya, yung para bang dati kasi kapag may ginaano ako sa pera, pinaggagamitan, inisip ko siya, ay baka pa to siya, good for ganito sa ganito. Dito, habang nag-work ako, nakakapag-save din konti. Yes. So yung pera na in-spend ko sa sarili ko, parang wala na siyang backup plan. So parang which is maganda siya, na gusto ko siyang i-achieve, na-achieve ko siya. Ay, Here, talaga? in Turkey. Yes. Super happy. Alam mo ko, yun din yung na-realize ko kasi I was in the Philippines during pandemic. And even though I'm working in a corporate world, it's really, really tight. I'm really having a tight budget. At ang hirap i-budget yung 15,000 ha. Ay, of course, Yes. yes. May How tax, much, exactly, may yes, tax pa may yun, tax pa yun. lahat-lahat. How much more yung sweldo natin dito sa ibang bansa, diba? Yes. So, anong masasabi mo sa mga young Filipina na nasa Philippines? Yung marirecommend or anong masasuggest or may advice mo sa kanila in terms of working, for example? For me lang kapag talagang, anong tawag nito, Bem? Nakalimutan ko. May opportunity. Kapag may opportunity, saka feel mo na gusto mo mag-abroad ka please. Habang bata pa. Habang bata ka pa. Kasi nga kung nasanay ka dyan sa Pilipinas, i-try mong ilabas yun, yung comfort zone mo. Yeah. Oo, mahirap siya sa una. Pero sa una lang siya mahirap. While on the on your growth ka, parang madali na lang siyang tapos mo na, ba't ko ginawa ng mga 25 pa ako, ganito, ganyan. Oo nga, no? As diba? in, yun yung mga realizations ko dati na, bakit natakot ako nung mga time na yun? Nagsan ako nag-abroad na sa mga 28 na 28 ka na. Saudi ako before, of course, ganito ganyan. Ang dami ko pang work sa Pilipinas bago ko na-achieve Yung mag-work dito. Napangarap ko sana magkaroon ako ng ganito na savings, ganito ganyan. So parang, okay, parang ko sa self ko na parang takot ako. Tapos yung bansa pa na, nauna akong pinuntahan, is yung pa yung place na ayoko talagang gustong puntahan. Tapos doon parang doon pa lang parang na ako na, okay, parang it's my process na siguro na ilagay ka muna dito bago kita ipunta sa Turkey. Yes, ipunta sa Turkey. Yes, para yes. at least konting, kung may adjustment naman, konti na lang Konti siya. na lang, Oo, yung yes, parang yes. ganyan. Alright, everyone. So, yun, everyone. So, masasabi ni Miss Honey ay, kung may mga opportunity kayo, yung mga nasa Philippines right now, kung may opportunity man lang kayo going abroad or to work abroad,
try to, to search, to scan some information para makakapag-upgrade. Upgrade? Yes. Upgrade. Ganun. Ganun, Kasi iba ganun. talaga. Pero yung mga nandito sa ibang bansa, sinasabi namin na abroad or living abroad really, it's a life. Alam mo yun? Yung parang tinuro sa amin kung ano yung totoong buhay. Oo. Kasi we are really far from our family. Tapos, Yes. diba? Na tayo lang dito. Tayo lang. Yung ano mga pag biglang homesick. Oh my God. homesick Yes, ako. Oh my God. So, parang, homesick ako. tapos, Yes. Yung parang, yung struggles and pain and heartaches. Heartaches. Oh, yung parang struggles and pains and lahat-lahat na nakahirapan na nadadanas ninyo, wala pa yan. Wala pa yan. Wala pa yan. Katiting pa lang yan. So, yeah, ano lang tayo, good vibes lang tayo. So, we are trying to encourage you to step up on your comfort zone. Yes. Yeah. Tama. And- Tama. Tama magkatuloy. So, sige na, First time ko kasi, yeah, yun lang. yung kamay ko basta. So, Yun lang. okay, so yun lang guys. We are OFW here in Turkey and we are living in peace kasi we are all protected by the government. And yeah, see you on our next one. Paalam! Paalam!